Sa sunod-sunod na serbisyong komunidad sa mga liblib na barangay na nilaukan ng militar, masasalamin ang kakaibang pamamaraan ngayon ng pamahalaan para matuldukan ang ugat ng insurensiya sa bansa. Mabisang paraan din ito para masuplong ng mga komunidad na may impluwensya ng komunistang grupo ang pinagkukutaan ng mga NPA. Kaya sa gitna ng programang ito, pinagtibay din ng militar ang opensiba para pulbusin ang nalalabing NPA guerrilla fronts. Gaya na lamang ng naganap na paglusob sa isang malaking kampo ng NPA sa bayan ng Dolores, Eastern Samar, Agosto nitong taon, kung saan 20 rebelde ang napaulat na nasawi habang walang casualty na naitala sa panig ng kasundaluhan. Matagumpay mang operasyon kung tutuusin, naninindigan ang militar na ang pagkitil sa buhay ng kalaban ang huli nilang opsyon sa bawat operasyon dahil batid nilang kapwa Pilipino rin nilang biktima lamang ng pagkakataon ang kanilang sinusugpo. Gayunpaman, naway magsilbing babala na ito sa natitira pang rebelde sa kabundukan sa kakayahan ng hukbong katihan at ng buong sandatahang lakas pagdating sa digmaan. Lalo pat walang tigil din ang pagkumbinsi sa kanila na ibaba na ang armas at tanggapin ang bagong buhay na pinagkakaloob ng pamahalaan. Sir, there were 20 NPAs that were killed in the Dolores attack. You were sad and sabi nyo hindi na dapat ipangalandakan yung accomplishments ng military. Why is that? Aside from being NPAs, they're Filipinos, they're brother Filipinos. Nakalungkot din talaga na we have to go into this na mag-away-away tayo. When I suppose those who died could have maybe spent more productive time if they, kasama natin sa gobyerno. That's why gustuhin man nating matapos ito, but really there's this feeling na sana kung mapag-isipan na lang na tumigil na lang sa pagkipaglaban yung mga, at maisip nila na there's better ways of really improving our country aside from waging war. Kaya nakakalungkot din naman. Sa giyera, ganun talaga. No one is winning kasi both sides namamatayan. And while masabi natin maganda naman, successful ang ating operations, sana this would not last long para wala nang marami pang buhay na mawala. You said an army soldier can also be a teacher. An army soldier can also be a health worker, environmentalist, and a planner in the local setting. Bakit ganito na ngayon ang army? Nasabi ko yan, Cesar, noong hindi pa nga nabuo yung Executive Order 70. Na in the past, mga sundalo natin nagiging teacher kasi sadly, yung mga teachers din natin hindi nakakapunta sa mga lugar kung saan ang gulo. No? At ang nakakapasok lang naman doon ang sundalo. That's why the soldiers also are being tasked na magkaroon ng pagtuturo sa mga kabataan doon sa bundok. Kami naman din ay nagiging engineers dahil yung mga contractors ayaw naman pumasok doon sa mga liblib na lugar, no? Because of fear na sila ay maging target sa attack. Sundalo, nagiging doktor kasi yung mga doctors natin naman, mga civilian doctors, don't risk going there, no? At siyempre delikado din sa kanila. Kaya yung mga sundalo na rin, we have military doctors din naman. So we have to do this kasi very much wanting ang government services dun sa mga lugar na ito. So it's just different now kasi with the National Task Force LCAC, all the other agencies of government ay katuwang na ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, to really deliver the needed government services dun sa areas na yun. Sir, quick answer lang. Election fever is heating up and nakapokus lahat dito ngayon. How do we ensure na hindi partisan ang ating mga sundalo? Ang utos naman sa kasundaluhan is to ensure that there will be orderly elections. And that's what we're intent in doing. Sa ngayon, we have security operations ongoing. Ang sana at kung ma-address ka lang natin ang
like reducing the armed group, even the private armed groups na it could be anywhere, no? Kung ma-address natin ito, hopefully less problem na when election time comes. You are mentioning about the private armed groups. Marami ba tayong mga private armed groups na kailangang i-dismantle sa ngayon? Not so many, but there are. Who are these private armed groups? Well, this could be in traditional like areas in perhaps some parts in Mindanao. Mga politicians. Well, Meron some of mga them, private yes. armed groups. And I'm sure the Philippine National Police is addressing this also. Yun nga lang, dahil during election, kasama naman ang AFP at PNP with the COMELEC in ensuring that walang ability ang itong mga grupo na ito na mag-disrupt ng election. So, have you given warnings, instructions, directives to the army all over the country na hindi magpapagamit sa mga politiko? Yes, in fact, it's being nanggagaling ito sa taas natin from the Department of National Defense, from the General Headquarters. At pinaabot na rin natin ito sa ating mga kasunduluhan that we should stay away from politics. So, you're saying you stay away from politics. You don't give security yung magre-request ng mga army para maging bodyguard sa mga politiko, bawal ba yun? It is not allowed, but security can be provided because the election laws says if just to avert any possible violence or fighting, they can be provided with security personnel. Yun nga lang, magpaalam sila. They can request. Saan, sir? Sa COMELEC. Okay. And the COMELEC can task the AFP and the PNP to provide this security personnel. As to the election that is coming, you know, we are in the pandemic right now. So, kasama din sa pagbabantay na hindi ito magkaroon ng violations during the elections na siyempre, yung social distancing and all, is that your worry also? Ang isang worry namin ngayon is really paano ma-vaccinate ang ating lahat na personnel. That's one thing. Hindi pa ba vaccinated ang lahat ng army? Not all of, as of this time, hindi pa lahat. So, that is our concern. Ilang percent, sir? About 75% about that. Ang na-vaccinate na? Yes. So, 25% na lang. How soon can we vaccinate, sir? Hopefully soon. Hindi natin masabi kasi ang karamihan naman ng hindi pa nabakunahan sa hanay ng kasundaluhan ay yung mga nandun sa mga field, mga liblib na areas na talagang hindi rin accessible yung bakuna. If there is one thing, one program that you would like to implement para sa ikakabuti ng mga army soldiers na ano kaya ito, sir? Isa sa mga gusto ko talaga sanang magawa, sana ma-implement natin ang magandang housing program for our soldiers. So our soldiers have sacrificed a lot. They leave their families behind. Not sure if yung iniiwan na pamilya ay safe and secure. Kaya siguro kung magkaroon tayo ng programa na merong bahay na naiiwan ng sundalo na nagtatrabaho sa malayo para sa kanyang pamilya, I think that would be really a lasting gift that we can give to our soldiers. Sir, kayo po ay bago lang nakaupo as chief ng Philippine Army. We see that napakarami pang dapat gawin. What's the expectation ngayon sa inyo pong opisina na with this voluminous task na kailangan na i-implement ng AFP, ng Philippine Army para mapaigting ang ating giyera? Paano ninyo isasagawa yun? Marami nga ang gawain, pero kayang gawin ito. If only lahat ay nakakaintindi sa gawain at nakakaintindi that there's a timeline at nakakaintindi rin na walang ibang gagawa kundi ang Armed Forces of the Philippines. I suppose na all these voluminous tasks that you've been saying ay kaya nating gampanan. Isa sa mga talagang mabibigat na mga personality na kalaban ninyo ngayon, up to now,
at maraming nagdadasal na sana babalik dito sa Pilipinas. Yung words for Joe Masison. It's for the politicians to talk about it. Sa amin, he comes or he doesn't come. It doesn't really matter. What we're addressing is the CPP-NPA that is fighting the government. Wala na ba talaga siyang kapangyarihan dito sa baba? That seems to be the case. And you're happy about it? Well, it doesn't really matter to me. Sir, marami pang nasa bundok. Meron kayo mensahe? The government is sincere to address the insurgency, and part of the sincerity is providing programs for those rebels who would want to calm down. Yung mga gustong bumaba, meron tayong programa, and the Army is facilitating this, of course, with the help of the Task Force Balikloob. Meron ho tayong programa kung saan kayo ay mag-decide na bumaba. Meron tayong mga benefits na magbibigay sa inyo. If you bring in firearms, meron tayong pondo na ibayad sa inyo para kung magsuli kayo ng firearms. And marami pang mga benepisyo. So, ito lang yung may paabot ko sa inyo. Wala na hong saysay kung makipaggera tayo sa ating kapwa, sundalo na Pilipino din naman. It's better that we work together as one people, one nation. I think things would get better kung tayo ay magsama-sama magtrabaho. Your message for the gallantry of the men and women of the Philippine Army who gave their commitment to serve the country. To the Philippine Army personnel all over the country, I thank you for serving the Army with pride. I have seen the last few months that I have been the Commanding General of the Philippine Army, the heroism of our soldiers, especially those in the field. Tuloy lang natin ang ating trabaho. This will not be forever. There will be a time na mananalo tayo, and we can do this if we have the same commitment, we have the same dedication as professional soldiers. Mabuhay ang Philippine Army. At sa sambay ng Pilipino na patuloy na nagtitiwala sa kakayahan at katapatan sa konstitusyon ng hukbong sandatahan. To the Filipino people, I thank you for having your trust on the Philippine Army. We appreciate very much your high trust and satisfaction rating that you gave us. We will double our efforts so that we can ensure that every Filipino is safe and secure in their own communities. Maraming salamat. Mapalad ang hukbong katihan ng bansa dahil nabigyan ito ng pagkakataong mapamunuan ng ilan sa mga magigiting na sundalo ng kasaysayan. Mabigat na tungkulin man ang naiatang sa kanilang mga balikat sa bawat legasiyang kanilang maiiwan. Libo-libong buhay ang nabibigyan ng panibagong pag-asa. Inspirasyon din ang hatid ng kanilang kwento sa mga nangangarap na mapahanay sa hukbong magtatanggol sa kasarinlan ng bansa. Nananalaytay sa kanilang hukbo ang disiplina at kabayanihang minana sa mga una ng nagtaguyod ng kapayapaan na naway magpatuloy sa mga susunod pang salinlahi. Ang makabagong hukbong katihan. Ito ang may pagmamalaki ngayon ng Philippine Army. Higit isang siglo na ang nagdaan, ngunit nananatiling matatag ang kanilang hukbo sa pagtiyak na hindi na muling malulupig ang lupang sinilangan. Taas noong titingala sa hinaharap kasama ang milyon-milyong Pilipino na nag-aasam ng isang malaya at mapagpalang Pilipinas. Isyu One-on-One.